Hi guys, my name is Matcha and I'm doing this for the first time. Alam nyo ba, bigyan ko lang kayo ng quick trivia about me. Mahilig talaga ako sa horror movie, horror story, nakakatakot. As in, nagugulat nga yung mga friends ko kasi yun yung pangtulog ko talaga. Pampatulog ko talaga yun. Nakikinig talaga ako ng horror story. One time, nung pumunta kami ng Baguio, about yun sa tour namin, nagulat sila kasi nakikinig ako ng horror story. Natutulog na sila. Tapos nakikinig ako ng horror story. Kasi nga nagpapantok ako. So, yeah. So, gusto ko simulan to yung mag-share tayo or mag-share ako sa inyo ng mga horror story na mga babasahin natin. So, gusto ko sanang i-share yung mga horror experience ko. Pero, ito na lang muna. So, yeah. So, yun. Umpisa na natin yung pinakaunang story natin. Ayan. Ang title nito is Ang Huling Pasahero. Hello. Alam nyo guys, one time na-try ko na rin yan. Pero nakakatawa to. Nakakatawa experience to. Yung yung ikaw na lang yung mag-isang pasahero. Tapos magbabayad ka. Tapos wala. Alam mo naman mahaba yung jeep, di ba? Lalapit ka talaga sa driver, hindi pwede, kanina may aabot yung bayad mo. Diba? So, nakakatawa lang yun. Dami sinabi, pero yun na nga. Yung title nito is Ang Huling Pasahero. Alas 12 na ng gabi nang sumakay si Mara. Si Mara. Sa huling biyahe ng jeep pauwi sa kanilang probinsya. Halos wala ng tao sa kalsada at ang ilaw ng poste ay kumikislap na parang may gustong ipahiwatig. Isa po, sabi niya habang inaabot ng bayad. Hindi sumagot ang driver. Tahimik lang ito, nakatingin sa kalsada. Napansin ni Mara na wala siyang kasabay. Buong jeep, siya lang yung nakasakay. Medyo kinakabahan siya. Pero inisip niya na baka normal lang, late na rin kasi. Habang umaandar ang jeep, napansin niyang parang paulit-ulit ang dinadaanan nila. Parehong tindahan, parehong sirang ilaw, parehong aso sa gilid ng kalsada. Kuya, parang umiikot lang po tayo. Tanong niya. Hindi pa rin sumasagot ang driver. Doon na siya kinabahan talaga. Biglang huminto ang jeep. Bumukas ang pinto sa likod kahit walang pumipindot. May sumakay. Hindi niya nakita agad kung sino, pero naramdaman niya ang biglang lamig ng hangin. Parang bumaba ang temperatura. Unti-unti siyang napalingon. Isang babae. Basa ang buhok, nakayuko, at wala itong mukha. Napaatras si Mara sa upuan niya. Kuya, para po, sigaw niya. Pero hindi pa rin gumagalaw ang driver. Biglang nagsalita ang babae. Hindi ka pa dapat nandito. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Ano po? Nanginginig niyang tanong. Dahan-dahang umangat ang ulo ng babae. At doon niya nakita, may mga mata ito, pero nasa noo. At ang bibig ay nasa leeg. May ibang dapat sumakay sa pwesto mo. Biglang bumilis ang takbo ng jeep, parang nawalan ng kontrol. Sumisigaw si Mara pero walang nakakarinig hanggang sa isang malakas na bangga. Nagising si Mara sa ospital. Nasa tabi niya ang kanyang nanay, umiiyak. Salamat sa Diyos, buhay ka pa, sabi nito. Ma, anong nangyari? Mahina niyang tanong. Na-aksidente yung jeep na sinakyan mo kagabi. Wala raw ibang nakaligtas, ikaw lang. Nanlaki ang mata ni Mara. Yung driver, saka yung ibang pasahero.
Napahinto ang nanay niya. Anak, wala raw pasahero yung jeep. Ikaw lang mag-isa. Natahimik si Mara. At biglang bumukas ang TV sa kwarto. Lumabas ang isang balita. Isang jeep ang naaksidente sa National Highway kagabi. Ayon sa investigasyon, matagal nang abandonado ang naturang jeep at walang driver na gumagamit nito sa loob ng 5 taon. Napatitig si Mara sa screen. Unti-unti niyang naramdaman ang malamig na hangin sa kanyang likod. At may bumulong. Hindi pa tapos ang biyahe mo. Nakakatakot pero parang ang weird. Diba? Parang sumakay ka. Ano ba na parang ano siya? Kasi bukas ang pito. So, hindi traditional jeep yung sinakay niya. Parang modern jeep. Yan. Imaginein mo. Ibig sabihin, hindi pa dapat siya mamamatay. Yun yung point nung babaeng sumakay na nakayuko. Nakakatakot. Tapos, tsaka ang weird nga. Ang weird na aksidente yung jeep. Pero, 5 taon nang abandonado yun. So, paano siya na-aksidente? Diba, ang weird lang sa part na yun, pero nakakatakot siya, te. Imagine mo gabi na, tapos mangyayari yun sa'yo. Nakakatakot. Mas nakakatakot pa siya sa presyo ng gas ngayon. Charis. Hindi. So, yun lang guys. If gusto niyo ng part 2, may part 2 yun, guys. Meron siyang part 2. So, yun, guys. I'm so very happy. This is my first time telling you a horror story. So, yun, guys. Next video naman tayo. And don't forget to like, subscribe, and share my video sa mga kakilala nyong may hilig din sa horror story. At kung meron kayong mga kwento, message nyo lang ako. Nandiyan yung mga social media accounts ko. So yun guys, XOXO. Bye-bye.